Sobrang sama ng loob niya sa akin ay nagrebelde siya. Doon yun nabaling sa babae niya. At nung natauhan siya, tsaka naman nagbunga yung ginawa niya. Kaya no choice siya, kundi panindigan at pakasalan. October 22, 2012 nung magkakilala kami at naging kami rin ng gabing yon. We both happy together dahil through ups and down ay magkasama kami. Nung binaril at namatay ang nanay at tatay niya, nandun ako, kasama ko siya. At ganon din siya sa akin. Kung baga, hindi lang kami mag-boyfriend, girlfriend at mag-BFF din. At lahat ng kwento alam na namin sa isa't isa. Legal kami both sides sa mga pamilya namin. Gustong gusto rin ako ng pamilya niya. Lalo na ang nanay at ang tatay niya. Pati ang mga kapatid niya ay ganon din. Sa side ko naman ay ayaw sa kanya pero eventually ay natanggap din siya since then. Madami nang nangyari sa buhay-buhay namin at naging LDR din kami saglit. Yun ay nung kailangan niyang umuwi sa lola niya dahil namatay ang both parents niya. At ako naman ay kinakailangan ko ring umuwi sa lola ko pero hindi naging hadlang yon para maghiwalay kami or makaapekto sa relasyon namin. Year 2014 ay nag-decide ako mag-ibang bansa para matulungan ko yung mga kapatid ko. At kahit na papaano ay maiahon ang pamumuhay namin. Ipinaalam ko rin yun lahat sa kanya ang bala ko at natuloy nga akong mag-ibang bansa July 2014. Nakalis ako at naging maayos naman ang buhay ko dito. Hanggang sa umabot ako ng 7 taon dito nang walang uwian at kami pa rin naman. Na habang siya naman ay matyaga akong inaantay. Hanggang sa nag 9 years na kami at matured na kami pareho. Nasettled na kami sa buhay at ang gusto naman niya ay umuwi na ako. Para kami naman yung mag-settled na. But suddenly, humiling ako sa kanya ng 1 pang taon na para matapos ko yung 8 taon dito. At dun kami nagtalo. Naiintindihan ko naman siya. Pero ilang beses ko manghingin pa yung 1 taon ay nung time na yun ay talagang hindi na siya pumayag. Dahil doon ay ilang buwan niya akong hindi kinontak at wala na rin akong balita sa mga kapatid niya na kung asan siya kasi maski sila ay wala rin daw balita. Then 2022, 3 months after, na hindi man lang siya nagpaparamdam or mag-text or mga musta, ang bungad niya sa akin ay a-attend daw ako ng kasal niya 6 months from now. So ako naman nagulat sa sinabi niya. Kasi anong nangyari? Ang daming tanong sa isip ko, ang dami kong gustong sabihin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko yung cellphone ko at paulit-ulit ko yung binabasa. Na yung sinabi niya ay baka sakaling mali ako. Na baka blurred lang yung pagkakabasa ko. Mag-iisang oras akong tulala sa cellphone ko habang binabasa ko yung chat niya. Umiiyak ako at hindi ako makapaniwala. 10 years. 10 long years na wala siya ng 3 buwan. At dun nagbago ang lahat. Imbes na magalit ako sa kanya kahit nanginginig pa yung kamay ko. Pinilit kong mag-type at suportahan siya at binati ko na lang siya. Na habang yung puso ko dinudurog. Halo-halong emosyon, iyak, panginginig at naiintindihan ko siya kasi matagal na rin naman siya nag-aantay sa akin. Pero ang hindi ko matanggap ay bakit naman ganun kadali? Na bakit ganun kabilis? Marami akong tanong pero hindi ko na maitanong yun sa kanya. Kasi after that yung babae na ang nag-reply sa akin. So hindi ko na siya minessage. Nakakahiya naman sa magiging asawa niya at bago niya. Respeto na lang sa kanilang dalawa. Umuwi ako ng 2023, unexpected na nakita ko siya. Yung puso ko na parang nabuksan ulit at sinasaksak ng paulit-ulit. Ang nangyari lang nakita niya ako, nakita ko siya at hindi naman kami nag-usap. Bumalik din ako sa ibang bansa ng November 9, 2023. At August 2024 ay nag-message siya sa akin. At nag-explain siya na hindi niya sadyang nabuntis yung babae. Na ngayon nga ay asawa na niya. Na sa sobrang sama raw ng loob niya sa akin ay nagrebelde siya. At doon sa babae na asawa na niya ngayon ay doon daw napabalik. At nung natauhan siya ay doon na nagbunga yung ginawa niya. Kaya no choice na siya kundi panindigan at pakasalan ang babae. Na ngayon ay 3 years na silang kasal at 2 taon na rin yung anak nila. Ipilit niyang ayusin ang sa amin at naging marupok pa nga ako at pinagbigyan ko nga ulit. At mahalin namin ulit yung isa't isa. Ramdam ko na mahal niya pa ako at ganoon din naman ako sa kanya. Pero ngayon nga ay tinigil ko na. Binlock ko yung account niya kasi ako yung nakauna pero bakit ako yung naging pangalawa? 1 month ko na siyang hindi nakakausap na kahit gusto ko. Kasi nga mahal na mahal ko pa siya pero kahit gaano ko pa siya kamahal, yung anak nila or yung anak niya naawa ako. Hindi niya deserve na mawala ng pamilya dahil sa pagkakamali ng tatay niya. Nagpapatulong siya sa mga kapatid niya, sa mga kaibigan namin pero umiiwas na ako. Walang alam ang pamilya ko sa nangyari sa amin na kung bakit nakapag-asawa etc. Ang alam lang nila ay nagpakasal siya. Mami Len, tama ba yung ginagawa ko? O ipaglaban ko siya? Letter sender, Anika. Humanga na ako sa 7 taong paghihintay. Pero mas humanga ako sa 3 buwan lumobo agad. Actually valid na magtampo siya, magalit at ma-question kanya. It's been years Being faithful in LDR relationship ay sobrang hirap. Kaya lang sinubok kayo at nagpasubok naman kayo. You're asking if ilalaban. Wag na. Hindi mo rin naman siya ganun pinahalagahan Mas lamang yung dedication mo sa work over him. Tsaka nasayang na rin naman. Kasal na rin naman. May anak na rin naman. Bakit mo pa ilalaban? Natest mo na rin naman yung trust and faith
faithfulness. Pareho kayong nagkulang, siya na naghintay pa sana. Ikaw na nagbigay na sana. Madaling sabihin na mag-move on ka. Pero yun kasi ang tama. At kung ilalaban mo, payag ka na may kahati. Maging kabet, kirida. Walang exposure kasi nga hindi ka legal. Let's say, inilaban mo pa rin. What if magkaanak kayo? Ka, pareho kayo nanlilimos ng atensyon. Nadamay-damay na ganon. At kung piliin kayo, kaya ba ng konsensya mo? Kung kaya mo, edi go. Win-win situation pero 100% walang peace of mind. Sana noon mo yan ginawa. Bawat desisyon natin ay malaki ang impact sa present. Huwag kang mag-focus sa past para makita mo yung sayo. Sabi nga, everything happens for a reason. Baka lang sadyang hindi kayo. Sa sitwasyon mo, nakakalungkot man. Na nasa huli yung pagsisisi, literal.